of soul! Welcome back to my channel. This is my channel. I'm from Japan, Kabayan Scorpio. This reading is for you. Tingnan natin na iyong August 9 to 15, 2026. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa mga nagpa-personal reading. Maraming salamat. Kung gusto mo ng personal reading at energy mo lang talaga gusto mo makuha natin, is punta kayo sa description below o sa pinaka-YouTube ko. Nandiyan po yung link ng aking FB o ilalagay ko dyan sa aking screen yung aking FB. Check nyo lang din maigi para hindi kayo ma-scam dahil may nanggagaya sa akin. Tingnan natin ang iyong angel number this week. Ooh, okay. Okay, Scorpio, meron kang 35, 29, 24, 6, 34, Sagittarius, Virgo, Libra, Pisces, Gemini. Connected ka sa kanila or magkakaroon ka ng connection sa kanila. Okay. Ano ba yan, ate? Okay, Scorpio. Sakit ng bato ko okay. May mga sitwasyon no, na nakapagpapahatak sa'yo sa nakaraan or nagkakaroon ka ng mga reflection from the past situations. Iba naman sa inyo siguro, basta may sitwasyon na either this is unresolved situation or mga nahatakan nito, pwedeng nandun sa point na yon. Yun, magkakaroon ka ng mga questioning, quarrel sa isang babae. Itong babae na to, malapit to sa'yo, as in malapit to sa puso mo. Yan. Yan ang nakita ko sa iba sa inyo. Or maybe, may taong malapit sa'yo, or ikaw ito, vice versa, kasi may nakita ko na may tao na may doubt or worrying, or sa iba, paaring sa iba sa inyo is ganun kayo, or kaya is magkakaroon ka ng mga pagkalito na sitwasyon, or may mga pag-aalinlangan, may mga thinking of negativity, pwedeng ikaw nagtitik ka ng negativity with someone, or may tao nagtitik ng negativity sa'yo, vice versa, or maybe mga worrying or doubt na yan, magkakaroon ng mga pag-aalinlangan or may mga unclarity situation ako na nakikita sa iyo. Andito rin yung point na may mga bagay na gustong tapusin or matapos, may mga gustong masolusyonan, mga gustong matapos, or may mga bagay na gustong mag-shifting. Kanya, pagbabago kung magana doon sa point na iyon. Ang sabi naman kasi ito, as long as naninindigan ka, as long as alam mo yung desire mo, is kailangan mo din yung mag-action and you will finish it, ang sinasabi dito. Yun ang nakikita ko sa iba sa inyo. And handun din yung point na maaring iba kasi sa inyo is related siya sa pera, sa trabaho, sa business. Pwedeng nahado sa kung may mga negosyo kayo, finances, ganyan. Pwedeng nahado sa related doon, ano. Sa iba is may mga situation na related to your work or your profession. Pwedeng may mga i-work it out ka o may mga focusan ka this time. So nakikita ko sa iyo dito to finish it or gusto mo talagang matapos yon, pwedeng nahantong sa point na yun. Mayroon naman ako nakikita na gain of wealth sa iba sa inyo, sa nakita ko. Siguro after na mapinis mo yung isang sitwasyon sa buhay mo o yung sitwasyon na iyon sa buhay mo, mag-gain yung wealth niya, no, para sa iba. Sa iba naman sa inyo is maaring magkakaroon ng mga abundance. Abundance is, sinabi ko na sa inyo, di ba, is hindi lang siya pera, is a quantity or supply na nare-receive mo. Halimbawa, yung mga talent mo, yung ginagawa mo, yung work mo, yung mga pera na meron ka, mga taong nasa paligid mo, maaari magpa-plus yun. Diba? Halimbawa, meron kang 1,000 pesos, kita mo 1,000 pesos, pwede magpa-plus yun, magiging 2,000, 1,000, or maybe there's an abundance na maggaling sa ibang tao. No, pwedeng ganun. Or meron kang mga gagawin or tatapusin ng mga bagay or pupursue na bagay na yun yung isa yon sa abundance na marireceive mo. Yan, tatandaan nyo palagi. Yan, may mga abundance situation. Basta nyo siguro maybe you're thinking about negosyo or pwedeng meron ka malaki o maliit, or kung wala man is pwedeng na doon sa point na
related sa pera na gusto mong maayos, no? Pwedeng na doon sa point na iyon sa iba sa inyo. Maayos naman daw siya. Sabi dito, pwedeng yung iba sa inyo is may babae makakatulong sa iyo para maging maayos yun. Pwedeng sa iba sa inyo, ganun ano. Yun na nakikita ko sa iba sa inyo. Meron akong nakikita na ano, na merong magkakaroon kasi ng ano shifting Ibig sabihin, magkakaroon ng stability in some aspect of your life. Yun nga lang kasi, ang nakikita ko to, na ma-magnetize ka ng nakaraan or na ma-magnetize ka ng situation from the past. Kaya kung may mga sitwasyon ka na kailangan mo talagang i-release mo. Kung meron ka ha, yun ang ano, kasi as long as nakadikit ka doon, mamamagnetize ka na, walang mangyayari sa'yo. Pero kung niresolbahan mo yun, yung sitwasyon na yun, you'll be success. Okay, we have the 0404, 1818, 888, the abundance, and 444. Ibig sabihin, tatlo lang siya, dapat apat siya. Ibig sabihin is, kailangan mo talaga ng change. Di ba? Hindi ako nagkamali talaga sa iyo. Para nakakita ka ng mga repeating numbers or nakakita ka or connected sa yung, or maybe connected ito sa yung number na to ha. Ibig sabihin is your angel is try to connect sa iyo dahil may gusto siyang mensahe na gusto ibigay sa iyo. Okay. You have a protection. Tulad na sabi ko sa iyo is yung i-rebuilding or yung i-structure mo na situation, if happen na magkakaroon dyan ng changes, is you will be success. No? Andun yung point na sinasabi na kailangan mong itama yung mga mali. Or kailangan mo talaga na tulad na sabi ko kanina is take it action sa mga desire mo at panindigan mo. Kailangan. No? And kasi kung maganado kasi sa point na alam mo sa sarili mo ano yung katotohanan. Ganyan. Or maybe, kung naghahanap ka pa ng clarity, ihanapin mo yung clarity na yon. Also, we have the desire, 88 is your personal power. Also, abundance kasi ito. Tulad na sabi ko kanina, diba may abundance ka. Pero ang magiging kalaban mo kasi dito is yung sarili mo. Yun ang nakita ko dito. Yung sarili mo ang magiging kalaban mo. As long as you have a plan, it comes sa sarili mo, as nagiging very careful ka, magsasucess ka. Kasi ito is a material spiritual abundance. Ito yung mga wealth or yung resources na meron ka sa ngayon. Always try to make it balance. Yan, tulad ng sabi ko rin, diba, may material gain ka or gain of wealth, diba? Yun. Use it for a greater good. Ibig sabihin, may mga bagay na kailangan i-change, alisin, i-let go, i-cut, and ang kalaban mo is yung sarili mo dito, your personal power. Ibig sabihin is, meron ka naman kakayahan para ma-receive mo yung talagang blessing and abundance na yon. Ibig sabihin, also this your willpower din, di ba? The beginning, ibig sabihin, the ending and the beginning din niya. Kasi 1, kasi siya, pinakataon. Also, dito 8 din siya, di ba? Okay, this is an achievement, Handito yung point na as long as you can use your willpower or yung lakas ng loob mo, yung focusing mo, or yung, kumbaga mas, you need to start a new beginning to your life Kumbaga, it's up to you to make it happen din kasi, yung mga achievement na makakamit mo talaga. Kumbaga, gamitin mo yung personal power or yung willpower mo to rebuilding or to restructure yourself again or mag-focus sa future, pwede natin sa point na yun. Yan, dito rin is also is a forward prosperity, go-getter, courage, and luck. Ibig sabihin, significant event are on the card for you. You will progress in your endeavor mo and gain new experience. Ibig sabihin, may mga new experience gagawin ka or may mga idea ka na gusto mong i-pursue or kung maga nasa sa'yo ito is your willpower, is yourself. Then ito, yung mga actions, movement, decision mo. So nakito, you're destined for a greatness. Gamitin mo to yung willpower, yung personal power mo kasi andito ka. Kumaga, you need to protect din yung sarili mo. When it comes to protection, maraming ibig sabihin ng protection. It comes sa sarili mo, pera mo, trabaho mo, yung kiniinom, kinakain mo, ganyan. Kung ano man yan, you need to protect and change with something And we have the 0404 ending and the beginning. Also 4 is kasi ikaw yan. No, ikaw yan. And syempre we have the 8 again. Diba? Marami kalubas na 8 kasi sa nakita ko dito.
Gawin dito, 8 and also this as 8. Okay. Ibig sabihin dito sa sitwasyon mo is the choices is always available is in yours. Ikaw ang pipili ng destiny mo. Ikaw ang magdedesisyon. May mga bagay lang siguro na kailangan mag-escape, mag-release, or kailangan mo talaga ng mental strength, kailangan you have a clear mind, ganyan. Kumbaga, kung saan ka dadalhin ng sarili mo, wala kang dapat nasisihin kundi yung sarili mo. Kung mapapasama ka dyan, it's yourself. Sisihin mo yung sarili mo. Kasi, yun yung naging choice mo. Yun yung pinili mo. Diba? Hindi porket ganito, naakit ka niya, sinabihan ka niya, ganyan-ganyan. It's your choice. The final decisions kasi is in you. Kaya nga dito si willpower, tsaka si personal power. Diba? Yun. Kaya, mag-ingat pa rin kayo, okay? Okay, we have the 0404, balance. Try to make it balance. Struggle. Ibig sabihin, may mga struggle situation, may mga pinagdadaanan ka. Or violence. Gumawa kayo ng tama. Sabay ka. Hope, authority. Pwede may mga situation na umaasa ka na sana is matuldukan ito, sana is ganito, yung mga papers and documents or mga bagay na need ng rules kasi we have the balance, diba, ng need ng rules and sistema in life. Also, ancestor, ibig sabihin kung may mga kailangang guidance with someone or pwedeng ikaw ito sa kanila or may tao na pwedeng mag-guide sa'yo, no? Restlessness, ikaw to ha, low vibration, and this is also a warning. May warning ka. Pay close attention to the people in your life, your surroundings, and your physical health. O, diba? Sabi ko sa inyo, yung iniinom, kinakain mo, diba? Magpa-check up kayo kung may mga nararamdaman kayo, yung iniinom at kinakain nyo, be careful, or maybe a family also for kasi is a family, yan, it's just a warning to be careful and awake to avoid any further issues. Bago pa lumala ang sitwasyon kung saang aspeto ng buhay mo yan. Kung saan mang aspeto, aksyonan mo na. Communicate clearly and keep healthy boundaries. And then, kapag nagawa mo yon, eto si 1, 2, 3 step, and the good lucks is makakamit mo siya. Kailangan mo talaga mag-adjustment sa buhay mo. Okay? Kasi dumidikit naman sa iyo yung luck eh. Alam mo, kung titingnan ko dito sa mga card na to, si luck ang sumusunod sa iyo. Sinusundan ka ni luck, sinusundan ni luck, kaso, iba yung destiny na gusto mong tahakin. Or pwede rin na nami-misalignment ka, pwedeng nahantong sa point na yun, or pwede rin minsan pasaway ka, o pwede rin may mga bagay na hindi mo na pursue. No? Kaya, slow down, think very carefully yung mga bagay o sitwasyon, kung ano yung hindi makakatulong, i-let go, ikat mo. Kung ano yung mga sa tingin mo is mahahab good para sa'yo, na mag-growth ka, gawin mo yon. Kasi sinusundan ka na nila. Diba? Yung warning mo ha, marami kang warning. Energy ni Scorpio. Umaiwas ka sa mga tao, sitwasyon, o mga bagay, o pangyayari na hindi makakagood para sa iyo. Advice lang naman yan. Well, nasa sayo pa rin naman ang pagbabago na ito. Kung may mga dapat na i-change of decision, gawin mo. Hindi naman siguro kabawasan ng sarili yun. Okay. When it comes sa iyong energy, sa iyong energy, we have the Queen of Swords and, okay. Sa energy mo, ando naman yung saya sa nakikita ko sa iyo dito. Yun nga lang minsan is may time na over. Siguro minsan, minsan medyo baka nagkakaroon ka ng mga overwhelming situation. Pwedeng nandun sa point na yun. Alam mo, minsan kasi yung overwhelming situation, minsan ang kinalalabasan nun is napapasama tayo. Kasi why? Minsan kasi hindi natin naiisip. Kasi because nga sa overwhelming, hindi natin naiisip yung tama pa ba? Diba?
o mali na pala, may mga ganong sitwasyon. Yun. Kaya ingat na lang din kayo ha. Masaya yung nakikita ko sa'yo energy. Yun nga lang siguro minsan may mga overwhelming situation na nagaganap o nangyari. Minsan siguro hindi ka nagkakaroon ng balancing sa lahat ng aspeto ng buhay mo. Kahit na alam mo sa sarili mo kung ano yung tama at sa mali, kaso minsan, siguro nga, ganun nga ang nangyari sa'yo. And then also, when it comes sa yung energy, ang nakikita ko sa'yo dito is, wala lang, may pero ikinasisiya na sitwasyon sa ngayon, sa nakita ko dito, pwedeng may mga nakakausap ka o nagkakaroon mga communication na nasisiyahan ka, nakakaramdam ka ng happiness, ng joy, pwedeng na doon sa point na yon or pwede rin naman na may mga tao or may tao na alam mo sa sarili mo na sinusuportahan ka nila or ikaw sa kanila, vice versa, pwedeng na doon sa point na yun. Yun lang minsan siguro is wag ka lang masyadong ma-out of balance, no? Sa mga bagay-bagay o sitwasyon mo. Lalo na halimbawa, kung sa pera yan, wag ka masyadong mas maraming lumabas yung pera. Ganyan, think right din ang sinasabi sa'yo. Well, choice mo naman yan, pera mo naman din yan, di ba? At then naman magsisisi ka, sabay ka. In advance ni ate eh, no? Bala, pera mo naman yan. Huwag ka lang masyado pabigla-bigla din minsan, no? You need to plan when it comes sa lahat ng aspeto ng buhay mo. Mag-focus ka lang sa goal mo. O ano yung goal mo sa buhay. Kumbaga, tingnan mo din yung sarili mo. Wag lang yung ibang tao din. Yung sarili mo, tingnan mo din. Kamusta ka na ba? Masaya, halimbawa, masaya sila. Masaya yung mga nagkakaroon ng connection sa'yo. Pero ikaw, kamusta ka? Ganun. Okay? Dapat parating kay Scorpio. Parating kay Scorpio. May travel kayo? Malayo man o malapit yan. Pwede naman na may ko-connect sa'yo who is in a distance. Ganyan. Parating. Uy. Okay. Parating sa iyo. Parating sa iyo, ang nakikita ko dito is may mga sitwasyon na ikinaka-excite mo or pwedeng makakaramdam ka na excitement in some aspect of your life. Pwedeng na doon sa point na yun, kung saan aspeto ng buhay mo yan. And handito rin yung point na magkakaroon ng mga getting together sa iba. Pwedeng close relationship, family unity, reunion, pwedeng ganyan, or may mga having fun, happiness, enjoyment, yan ang parating sa'yo. Or pwede naman sa iba sa inyo is may mga achievement of goal. Hindi siya ganun kalaki pero may achievement ako nakikita. May successful. Sa iba naman sa inyo is pwedeng may coming home, pwedeng uuwi ka ng probinsya, uwi ka ng bansa, uwi ka ng kalapit baryo, or pwedeng may parating o pauwi. Yun ang nakita ko sa iba ha. And then also, parating din sa iyo is merong tao akong nakikita, pwedeng sa iba sa inyo, isa ito or pwedeng dalawa ito. May tao na nag-i-spy. Pwedeng isa ka doon or kung sino man yan. May tao nag-i-spy. No? Yun ang nakikita ko dito. And then also, ang nakikita ko rin dito is merong tao, there is someone na may hinahide siya. Hindi ko alam kung ano yun, pero they hiding something. Yun ang nakikita ko dito. May nagmamatyaga. Andito rin yung point na pinag-uusapan kay Scorpio. Or pwede rin naman na nagkakaroon ka ng communication sa maraming tao. Or pwede may mga kukonek sa'yo, or may mga kinakausap ka ng mga tao, or pwede rin naman na yun, sa iba nga tulad sabi ko, pag-uusapan ka. Ganyan. Sa nakita ko to, may mga pag-uusapan din related to a law, lawyer, or may mga bahay, lupa, territorial, pwede may mga pag-uusapan na related doon.
Andito rin yung point na parating sa iyo is nag-alarm, parating sa iyo is may paghihintay. Hindi ko alam kung ano yung parang alam mo yung point na parang may nirarush ka na sitwasyon o may irarush ka na sitwasyon o may hinihintay ka, parang nando sa point na yun. Ako nakikita sa iyo, yun. Sa iba sa inyo may ganung sitwasyon na maaring nangyayari or mangyayari pa lang sa iba sa inyo o baka may hinihintay ka lang talaga. Yan, puwedeng iba sa inyo parang may mga sitwasyon na nagkukulang ka na ng oras or malapit na, ganyan-ganyan, o kailangan mo ng i-rush o kailangan mo madaliin, puwedeng nandun sa point na yun ano. Yun ang nakikita ko sa iba. Sa inyo. Tingnan natin ang dapat mong iwasan. Makaka-receive ka ng communication, text message, or sa taong kapamilya. Ganyan. Or pwedeng iba dito is connected siya sa trabaho mo, ganyan. O kaya basta family or trabaho or magko-connect siya sa pera, ganyan. Dapat iwasan. Ay, bakit ganito? Dapat iwasan ni Scorpio. Bumaksak agad, universe. Okay. Okay, dapat mong iwasan, i-adapt mo din to sa sarili mo, ha? Okay, dapat mong iwasan. Iwasan mo, syempre yung magkaroon ka ng mga pagpapaliban. Ganyan. Kung pwede namang gawin ngayon, why not, diba? Iwasan mo yung mga tao na hindi magsi-same page sa'yo. Iwasan mo din yung mga sitwasyon na pwedeng pagsisihan mo at the end or yung pwedeng ikabaksak mo. Iwasan mo yun, ha? Iwasan mo na ma-disconnect ka sa mga pangarap mo sa buhay. Kailangan focus ka doon. Kung may mga bagay ka na gusto mo i-pursue, sasingin mo, is makakatulong yung sa'yo, gawin mo. Kailangan mo rin kasi mag-action at kailangan mo rin mag-let go, ha? Mag-cut o mag-let go or mag-change of decision or ng pananaw sa kinabukasan. Andun din yung point na iwasan mo yung mga tao na, ay pinupuan ako na anak ko, yung mga tao na may hidden potential sa'yo or kung ikaw ito, iwasan mo yon. Tsaka yung mga tao mapanding lang, mangliling lang, o pandaraya, o tuso, iwasan mo. Kung ikaw ito, iwasan mo rin. Yan. Iwasan mo din, syempre, yung pagsisinungaling, isa rin yun. Or yung mga taong sinungaling, yan. Yung ma-manipulate ka ng sitwasyon, iwasan mo yan or mag-manipulate ng tao o ng sino man at anuman. And then also is yung ilusyon ka ng ilusyon pero wala ka namang ginagawang aksyon, 'di ba? Wala ka namang ginagawang hindi mo lang pinag-iisipan, nag-iilusyon ka lang kumbaga, 'di ba? Siyempre mag-action ka rin. Yon, basta iwasan mo yung mga makakasira sa iyo. As in, kung ano man yan. Iwasan mo yung yung overlungkot o yung mga taong makapaglulungkot sa'yo, ganyan. Yung mga pwedeng ika-stress mo, yan, iwasan mo yan. Love, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya, Scorpio in love. Vice versa tayo, ha? Kasi tayo is energy leading. Okay, when it comes sa love. Pagdating sa love, kung single ka, ang nakikita ko sa'yo dito is may tao naman ako nakikita dito. Pero may ano to eh. May tao ko nakikita. Pero hindi ko alam kung siya yung pinagdadaanan or
may pagdadaanan kayo, ganyan. Struggle. Di ba, mga single dyan? Parang may nakakausap ka na either ikaw yung nagbibigay talaga ng suporta sa kanya, or mararamdaman mo yung support niya pagdating sa'yo. Pero ang nakikita ko dito kasi is, either ikaw or siya kasi, parang they putting a guard, parang nag-put siya ng a guard when it comes sa'yo or ikaw sa kanya. Kaya medyo may struggle ako nakikita dito. Mag-ingat ka na lang kasi parang parang hot and cold connection, ganyan. Okay, kung kayo sa kahiwalay nitong tao, yes, oo, nagkaroon ng paghiwalay. Sobrang stress, struggle, burden, siguro hindi mo rin siguro inaasahan yung mga situation na ito, pero ate, minahal ba niya ako? Minahal ka ba niya? Minahal ka, hindi ko masasabing this is love eh. Pero ang nakita ko kasi dito is, hando kasi yung support na binigay mo para sa kanya, or vice versa tayo. Yun yung nagustuhan niya. Pero dito kasi sitwasyon is, yun nga, medyo may struggle or pag-aaway, hindi pagkakasundo. In and out siguro to, no, sa iba sa inyo. Either in and out, o minsan cold talaga yung situation ng connection. At babalik ba siya? Dito sa sitwasyon, kung babalik siya kasi is may lungkot, wala naman kasi siyang ginagawa. Walang ginagawa eh. Kasi iba dito may third party to, no? Walang ginagawa yung isa, or both of you, wala naman kayong ginagawang action sa nakikita ko dito. But still, nagsasabi siya ng apology sa situation, sa nakita ko dito. Yun. Pero bakit puro pera lumalabas sa kanya, no? May problema ba sa pera? Or ikaw yung nagbibigay ng suporta sa kanya sa pera? Ayun na nakikita ko, vice versa ha. Well, it's your choice. Kung babalik man siya o hindi. Pero kung sa tingin mo is siya yung nagiging blockage para bumaksak ka sa buhay, iwasan mo. Well, choice mo yan, hindi ako. Kasi ang nakikita ko ito, pabaksak ka. Okay, well, ito yung energy na nakuha. Kung kayo naman is in a third-party relationship, oo, kasi isa sa inyo is still holding this connection. Alam mo yung point na ipaglalaban niya talaga itong connection na ito kahit na minsan hindi talaga kayo nagkakaintindihan, ganyan. Siguro kung hindi ko alam kung may mga anak kayo, kung wala naman, di ba? Andun yung point na may third party talaga. Alam mo yung point na isa sa inyo is gusto pang i-try to fix this connection. Ate, mapipix ko ba? Mapipix ba? Kasi alam mo, may sinasabi kasi yung isa dito na na merong kulang. Pwede nagkaroon na rin kasi ng disappointment, or may sinasabi siya na may kulang na nakikita niya sa iba. Yun ang sabi. Hindi ko alam kung mapifix niyo yan, pero may sinasabi siyang kulang. Yun ang sabi. Kasi iba-iba naman kayo ng energy. Okay. Kung kayo is wala naman third-party relationship, sa mga walang third-party relationship, you do your responsibility pagdating dito sa situation na to. May mga time talaga, andun yung suporta. Andun yung suporta, andun yung isa sa inyo talagang still holding this connection. Alam mo yung point na minsan hindi kayo nagkakaintindihan, minsan nag-aaway kayo, o maybe na andun yung point na isa sa inyo sobrang makumpronta, makumpronta, pwedeng nahandoon sa point na yun sa nakikita ko dito. Pero dito sa connection na to, may mga time daw, may mga ikakagulat, ikakasyak, o ikabibigla ka daw. Ganyan. Sa connection na ito. Pwedeng ikaw ito sa kanya, o siya ito sa iyo. Anak, tabi ka muna kaya. Tingnan natin ang iyong trabaho, pera. Ano ba yan? Wala din, hindi ko na nga ayusin yan, anak. Ginugulo mo lang eh. Ang choto mate, mada. Tabi mo na dun. Pareho pa siya, oh.
Okay, pagdating sa pera, kung wala kang trabaho is, wag kang ilusyon na ilusyon lang. Siyempre, mag-action ka rin. 'Di ba? Kung hindi ka try and try until you succeed. Kasi ang sinasabi ito, may mga bagay ka daw na dapat ayusin. Parang ganun. Yun ang nakikita ko dito sa mga walang trabaho. Siguro sarili mo. Siguro, yung mga walang trabaho, problema mo, sarili mo siguro. O kaya may mga bagay ka na kailangan mo munang ayusin before ka mag-apply ng trabaho, pwedeng nandun sa point na yun. Sa iba naman sa inyo, kung kayo is may trabaho or meron kayong pinamumunuan na something, kung ano man yan, sa iyo, sa trabaho mo, hindi mawawala o sa paligid mo, hindi mawawala yung mga taong sinungaling. Hindi mawawala yun. Kahit naman saan, kahit sino. Yan. Well, sa'yo ko to nakita, sa'yo ko sasabihin. Nandun yung point na yon. Medyo may konti lang lungkot o may konting depression, ganyan. O handun yung point na nagiging moody yung situation. Minsan okay, minsan hindi, minsan okay, minsan hindi. Pwedeng nandun sa point na sa part na iyong trabaho or kung ano yung pinamumunuan mo. Well, i-handlein mo siya ng maigi. Sa nakita ko, kung minsan kasi, di ba, pag overthinking tayo, tapos wala naman tayong action na ginagawa, mas mahirap talaga yun. O kaya masyado natin didibdibin o dadamdamin yung situation. Diba? Imbis kasi na damdamin at damdamin mo yung sitwasyon, mas pinaka best point kasi doon is yung mag-focus ka kung paano ka makaka-release dun sa situation o makakaiwas dun sa situation. Ganun lang yun. Well, sa pera mo, lahat ng, hindi ko naman sinasabing lahat kayo, pero dito kasi sa sitwasyon mo is palabas yung pera. Yun na nakikita ko dito. Palabas yung pera as long as kaya mo i-organize maigi ito. No? Kung di ba sabi nga dito, we have to say for this a warning, di ba? Hindi lang naman kasi yan hindi lang yan sa health. Also, this is a warning sa lahat ng aspeto ng buhay mo. Okay? Yun. Ang pera na nakikita ko sa'yo, yes, you value your money. As in, binavalue mo yung money mo. Pero ang nakikita ko is mas marami mga palabas. As in, either mas maraming palabas dan sa pumapasok. Yun ang nakikita ko dito. Kaya, yun ang ayusin mo dito, ha. Handlein mo. Ang sinasabi ito, kailangan mo isaayos. Kung may bakit ka i-let go. Yan. Or i-renew. Or i-transform talaga. Actually, yan. Gawin mo daw o i-change mo talaga. Kung kailangan mo mag-revert ka talaga. Yun ang sinasabi dito. Kasi, kung ano mga bagay na hindi mo i-let go, may stuck ka dyan forever. As in, may stuck ka. Nagganyan yung buhay mo. Nagganyan yung katayuan mo. Di ba sabi ko nga sa inyo, the choices is always available is in yours? Yun. May devil ka nga oh. Bakit dito may tao na nag-iisip na gusto kanyang mawala, mamatay? Nagdahan-dahan pa ako kasi naalala ko si si Whitey. Pag kami nagsasabi ako nga, ang tagal niya talaga, alos 42 hours. Almost one day akong nag-upload. Ang tagal niya. Nagko-complain si Whitey. Yan, may tao na nag-iisip ng pagkawala or gusto kanyang mawala, gusto kanyang umalis, or maybe this is you. Pwedeng na sa point na yon. Yun, may tao nag-iisip ng gano'n. Gusto kang matapos. Gusto ko nang ganyan. Sana hindi ikaw ito nag-iisip, no? Yan. Kung ano man ito. You need to be very careful na lang din. Arigato namaste, God bless.